Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nag-uusap ang dalawang lalaki sa labas ng isang gusali tungkol sa misteryosong laban ng ating bida. Iniulat ng isa sa kanila na nasuri na nila ang lahat ng CCTV footage sa paligid, ngunit wala silang nakitang kahit anong bakas ng taong kanilang hinahanap. Sumagot naman ng isa pang lalaki na maging ang lahat ng taong nasa loob ng gusali noong oras ng insidente ay iisa lamang ang sinasabi, wala silang alam sa nangyari. Para na raw itong isang kwentong multo, ang lalaking yun ay walang iba kundi si Xianjiang ng Player Alliance Hero. Maya-maya ay tinanong siya ng kanyang kasamahan kung kailangan pa ba nilang balikan si Jung Jinwoo upang magtanong muli. Umiling lamang si Xianjiang at sinabing wala nang saysay yun. Ayon sa kanya, tuluyan nang nawala ng katinoan si Jung Jinwoo matapos maputulan ng dalawang braso, kung babalikan pa nila ito, oras lamang ang masasayang. Kasabay ng kanilang pag-uusap ay ipinakita ang kalagayan ni Jung Jinwoo sa ospital. Kakagising pa lamang nito sa kama, ngunit bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkabigla, tulala lamang siyang nakatitig sa kawalan habang wala na ang kanyang dalawang braso. Muling bumalik ang eksena kina Xianjiang, habang naglalakad, napunta ang usapan nila kay Kim Hana. Nagtanong ang kanyang kasama kung hindi ba nila napansin parang may alam ang reporter tungkol sa tunay na nangyari. Sa halip na direktang sumagot, pabirong sinabi ni Xianjiang kung gusto ba nitong sugurin na lang ang broadcasting station. Agad namang nagpaliwanag ang kanyang kasama na hindi yun ang ibig niyang sabihin, ang iniisip lamang niya ay baka maaari nilang hintayin si Kim Hana sa labas at doon ito kausapin. Ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Xianjiang, sinabi niyang huwag nilang gagalawin si Kim Hana nang walang sapat na dahilan dahil siguradong magiging napakalaking problema yon. Nagtaka naman ang kanyang kasama at tinanong kung may malakas bang sumusuporta sa reporter. Ipinaalala ni Xianjiang na si Gracia mismo ang nagpoprotekta kay Kim Hana. Nagulat ang kanyang kasama at sinabing alam niya ang balitang yon. Sa katunayan, usap-usapan na raw ito ng lahat ng mga player sa Korea. Ayon pa sa kanyang narinig, personal na magsasagawa ng one-on-one interview si Gracia kasama si Kim Hana. Kasabay nito ay lumipat ang eksena sa mismong lugar ng panayam. Sa loob ng isang conference hall ay nakaharap sina Kim Hana at Gracia sa napakaraming reporter at camera. Magalang na nagpakilala si Gracia, habang halatang kinakabahan naman si Hana, magalang din siyang nagpakilala bilang reporter mula sa Korea at sinabing isang malaking karangalan ang makapanayam ang pinakamalakas na player sa mundo. Muli namang bumalik ang eksena kina Xianjiang, napabiro ang kanyang kasama at tinanong kung nahulog ba agad ang loob ni Gracia kay Kim Hana sa unang pagkikita pa lamang. Napairap lamang si Xianjiang at sinabing paano naman niya malalaman yun, pagkatapos ay muli niyang binalaan ang kanyang kasama na huwag gumawa ng anumang bagay na maaaring magpagalit kay Gracia. Ngunit sa kanyang isipan ay hindi pa rin mawala ang pagdududa. Ngayong wala na si Phantom, si Gracia na ang kinikilalang pinakamakapangyarihang player sa buong mundo. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit ang isang halimaw na tulad nito ay kusang pumunta sa Korea para lamang makapanayam ang isang ordinaryong reporter. Aminado siyang gusto rin niyang malaman ang tunay na dahilan. Ngunit kung talagang sangkot si Gracia sa usaping ito, mas mabuting manatili na lamang silang malayo. Dahil kahit kaunting pagkakamali lamang ang magawa nila, posibleng mabura sa isang iglap ang buong Player Alliance Hero. Mula sa kabilang panig ng eksena, isang lalaking duguan ang makikitang nakasandal sa pader. Halos wala na itong lakas habang unti-unting nauubos ang kanyang hininga. Sa harapan niya ay nakatayo ang isang misteryosong lalaki na malamig na nagsabing tapos na ang kanyang trabaho. Kahit sugatan at hirap ng magsalita, nanginginig na nagtanong ang lalaki kung bakit niya ginagawa ang ganoong bagay. Ayon sa kanya, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay sa kapwa player sa totoong mundo. Ngunit malamig lamang nang umiti ang misteryosong lalaki. Tinanong niya kung sino ba ang nagsabing bawal yon. Takot namang isinagot ng lalaki na si Gracia mismo ang nagpatupad ng pagbabawal upang magkaisa ang mga player at makapaghanda laban sa mga susunod na pagsalakay. Nanginginig pa niyang sinabi na kapag nalaman ni Gracia ang nangyayari. Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Bigla siyang sinakmal sa bibig ng misteryosong lalaki at malamig na sinabihang humingi na lang ng tulong kay Gracia kung kaya nito. Kasunod noon ay walang awang dinurog ang kanyang panga. Sa isang iglap, tuluyan siyang pinatay. Matapos ang pagpatay, tahimik lamang na naglakad ang misteryosong lalaki. Kasabay nito ay lumitaw ang isang abiso mula sa system. Nagbago ang rankings, nakapasok ka na sa ranggo para sa pagkuha ng class. Binabati kita, ang player na Massacre ay nagkamit ng karapatang makapasok sa secret auction. Habang dahan-daang lumilitaw ang kanyang mukha,
isang pangalan ang umiikot sa kanyang isipan. Randolph, siya talaga si Phantom, kung hindi ito si Phantom, wala raw ibang makapagpapaliwanag kung paano nito naipon ang ganoong kataas na puntos. At kung tama ang kanyang hinala, sigurado siyang hindi magdadalawang isip si Randolph na simulan agad ang susunod na main quest. Kaya kung hihintayin niya ito sa lugar na yun, magkikita rin silang dalawa, mahigpit niyang ipinangako sa kanyang sarili na siya mismo ang papatay kay Phantom. Kasabay nito ay muling nagbago ang eksena at lumipat sa loob ng game world. Sa gitna ng napakalawak na disyerto ay makikita ang dambuhalang Hydra na hinihila ang isang karwaheng sinasakyan ng ating bida. Habang naglalakbay, naalala ni Randolph ang naging laban nila laban sa Monster Rat. Sa isip niya, napakaswerte niya dahil ang orihinal niyang plano ay maglagay lamang ng waypoint sa Sewers Dungeon. Ngunit bukod doon ay nakakuha pa siya ng isang pambihirang materyales. Ito ang Mutant Monster Rat's Core, isa itong misteryosong core na naging sanhi ng mutasayon ng halimaw. Kapag ipinakain ito sa isang halimaw, maaari rin itong magdulot ng mutasayon. Ginagamit din ito bilang espesyal na materyales sa paggawa ng kagamitan at iba't ibang kagamitan sa paggawa. Dahil sa nakatagong katangiang Beast Lord, nagagawa rin itong palakasin ang mga Beast-type soul na pagmamay-ari ng gumagamit. Napangiti si Randolph, hindi niya inasahang makakakuha siya ng materyales na makakapag-evolve pa kay Hydreigon. Dahil dito, mas bibilis pa ang kanilang paglalakbay. Pagkaraan ay binalingan niya si Hudson at tinanong kung naayos na ba nito ang lahat ng tungkol sa kasino. Agad namang sumagot si Hudson na natupad na niya ang lahat ng iniutos ni Randolph. Aminado siyang mamimiss niya ang kasino, ngunit kung matagal din naman siyang mawawala, wala na siyang ibang pagpipilian. Para sa pangarap niyang makasama si Serengeti, walang halaga ang isang kasino. Tutal, ayon sa kanya, hindi rin magtatagal ang negosyo kapag wala siya dahil marami nang naghihintay na maagay yon. Kaya napagdesisyonan na lamang niyang magtiwala at sumunod kay Randolph, na tinatawag niyang Saint. Habang nag-uusap sila, naalala ni Hudson ang naging laban nila kanina. Naalala niya kung paano eksaktong natukoy ni Randolph ang direksyong daraanan ng Monster Rat at kung paano niya inutusan si Isabela na salubungin ito roon. Lalo lamang siyang namangha, sa isip niya, kahanga-hanga na si Isabela dahil nagawa nitong mag-isang talunin ang napakalakas na halimaw. Ngunit higit pa roon ang kinatatakutan niya, parang nababasa ni Randolph ang bawat galaw ng kanyang kalaban. Tila alam na nito ang mangyayari bago pa man yun mangyari. Doon niya tuluyang napagtanto, hindi ordinaryong tao si Randolph. At kung palalampasin niya ang pagkakataong ito, maaaring hindi na siya muling magkaroon ng ganitong pagkakataon. Napangiti na lamang siya, samantala, sinabi naman ni Randolph na hindi na kailangang mag-alala pa tungkol sa pera. Sa isip ng ating bida, tama ang naging desisyon ni Hudson. Ngayon ay maaari na itong mag-focus ng buo sa pag-abot ng level 10 at sa pagtahak sa landas ng isang tunay na saint. Bigla namang natawa si Hudson at sinabing parabang naririnig na niya ang iniisip ni Randolph. Pagkatapos ay nagtanong siya kung saan ba talaga sila Tatango. Ngumiti si Randolph bago sumagot, Tatango sila sa obra maestrang makatutupad sa pinakamatagal ng hiling ni Hudson. Sa isip ni Randolph, iyon ang lugar na tutupad sa kahilingan ni Hudson. At siya ring lugar kung saan magsisimula ang main quest 3. Ang kanilang destinasyon ay ang Tower of Spirits. Makalipas ang ilang oras ng paglalakbay, sa wakas ay dumating sina Randolph sa isang napakalawak at luntiang kagubatan. Agad namang namangha sina Hudson at Isabela sa kakaibang tanawin, tahimik ang buong paligid, ngunit ramdam nila ang napakalakas na enerhiyang bumabalot sa lugar. Habang pinagmamasdan ang kagubatan, hindi napigil ang magtanong ni Hudson, para sa kanya, isa lamang itong ordinaryong gubat. Ngunit umiling si Randolph, ipinaliwanag niyang hindi yun isang pangkaraniwang kagubatan. Habang nakatayo sa harap ng isang napakalaking puno, sinabi niyang iyon ang Basrock Forest, ang kagubatang pinagmumulan ng Spirit Tree at siyang nagsisilbing pasukan patungo sa Tower of Spirits. Sa isip ni Randolph, ang Spirit Tree ay isang pambihirang puno kung saan isinisilang ang mga espiritu. Kapag may bagong espiritong ipinanganak, pansamantalang nabubuksan ang daan patungo sa Spirit Realm, at sa pagsapit ng dapit hapon lamang maaaring tahakin ang landas na yun upang makarating sa Tower of Spirits. Ngunit alam din niya ang isang malungkot na katotohanan. Matagal nang patay ang punong nasa kanilang harapan. Hindi lamang yun, unti-unti na ring namamatay ang buong Basrock Forest. Napakatagal na rin simula nang huling magkaroon ng bagong espiritu sa kagubatang yun. Hindi man ito ang pinakamainam na paraan, wala na silang ibang pagpipilian. Bigla na lamang hinugot ni Randolph ang kanyang espada.
Nagulat si Hudson at agad siyang napatanong kung ano ang balak nitong gawin. Ngunit hindi na sumagot ang ating bida, tahimik lamang siyang pumwesto, sa kabuong lakas na iwinasiwas ang kanyang espada. Sa isang iglap, naputol ang napakalaking spirit tree. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang napakalakas na tunog ng pagbagsak nito. Natulala sina Hudson at Isabela, hindi makapaniwala si Hudson at agad na napasigaw. Hindi niya maintindihan kung bakit basta na lamang pinutol ni Randolph ang punong nagsisilbing pasukan sa Tower of Spirits. Ngunit bago pa siya makakuha ng sagot, may bigla na lamang sumalakay mula sa itaas. Mabilis namang kumilos si Isabela at hinarang ang paparating na pag-atake. Subalit kahit na ipagtanggol niya ito, napakalakas ng puwersa ng banggaan kaya bahagyang nasugatan ang kanyang kamay sa pagkakahawak sa espada. Mula sa ibabaw ng puno ay isang elf ang malamig na ngumiti. May halong pangungutya niyang sinabi na hindi niya inaasahang may makakaharang sa kanyang pag-atake. Para sa kanya, kahanga-hanga ang ipinakitang kakayahan ni Isabela. Ang elf na yun ay walang iba kundi ang Master of Basrock Forest, isang High Dryad na nasa level 9. Agad siyang nakilala ni Hudson, sa sandaling marinig ang pangalang High Dryad, namutla siya sa takot. Ngunit mas lalo pa siyang kinilabutan nang mapansin niyang hindi lamang isa ang kanilang kalaban. Palibot sa kanila ang 12 Forest Guardian Dryads, pawang nasa level 7. Malamig na sinabi ng pinuno na noong una ay inakala niyang mga ligaw lamang silang manlalakbay kaya balak pa sana niya silang hayaang makadaan. Ngunit matapos nilang putulin ang spirit tree, wala na silang karapatang patawarin. Ayon sa kanya, tuluyan ang nawala ang takot ng mga tao. Mabilis namang sinuri ni Isabela ang sitwasyon, sa tansya niya, mahigit 40 o baka higit 50 dryad ang nakapalibot sa kanila. Sa isip niya, kapag sabay-sabay silang sumugod, wala silang pag-asang manalo. At kung dumating man sa pinakamasamang sitwasyon, sisiguraduhin niyang makakatakas si Randolph kahit siya ang maiwan. Ngunit sa halip na umatras, kalmadong naglakad si Randolph papalapit sa pinuno. Sinabi niyang huwag nitong ibunto ng galit sa maling tao dahil siya mismo ang pumutol sa puno. Idinagdag pa niyang kung hindi niya ginawa yon, hindi kailanman magpapakita ang mga dryad hanggang sa huli. Napailing ang pinuno at sinabing baliw siya, ngunit hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Randolph. Mahinahon niyang sinabi rito na bumaba ito dahil gusto lamang niyang makipag-usap. Tumanggi ang pinuno, sa halip ay muli nitong inihanda ang pana at handa ng pakawala ng susunod na pag-atake. Ngunit bago pa ito makapagpaputok, isang tanong ang binitiwan ni Randolph. Tatanungin lang daw niya kung balak na lamang ba nilang panoorin ang unti-unting pagkamatay ng buong kagubatan. Biglang natigilan ang pinuno, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Nagpatuloy si Randolph, sinabi niyang kaya niyang ibalik sa buhay ang naghihingalong kagubatan. Ipinaliwanag niyang wala na siyang nakikitang kahit isang espiritu na may kakayahang buhayin muli ang Basrock Forest. At kung hindi pa rin magkakaroon ng bagong espiritu, mas alam ng mga dryad kaysa kanino man na hindi magtatagal ay tuluyan ng mamamatay ang buong kagubatan. Kaya hiniling niyang buksan nila ang tarangkahan patungo sa Tower of Spirits. Kapalit nito, bibigyan niya ng panibagong espiritu ang kagubatan. Ngunit agad yung tinawanan ng pinuno, ayon dito, kahit pabuksan nila ang tarangkahan, hindi ibig sabihin ay makakapasok na siya. Ang Tower of Spirits ay lugar lamang para sa mga tunay na pinili. Hindi niya kayang paniwalaan na ang isang ordinaryong tao ay makakapasok roon. Sa isip naman ni Randolph, totoo ang sinabi ng pinuno. Sa normal na paraan, halos imposibleng makapasok sa Tower of Spirits. Kailangan munang taglayin ang tamang talento, matapos ang napakaraming quest, at hintayin ang napakabihirang pagkakataong magsabay ang lahat ng kinakailangang kondisyon. Kahit sa mga veteranong manlalaro, napakakaunti lamang nang nakapasok sa lugar na yon. At sa kasalukuyan niyang level, imposibleng mangyari yon. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng mga dryad, hindi ordinaryong karakter si Randolph. Biglang sumabog ang napakalakas na aura mula sa kanyang katawan, kasabay nito ay nag-activate ang kanyang hidden trait, Druid's Nature Affinity. Matalim ang kanyang titig habang mariing inutusan ng pinuno, tumigil na ito sa pagsasalita at buksan na ang tarangkahan, siya mismo ang mananagot sa muling pagbuhay sa Basrock Forest, kaya wala na silang dahilan upang pigilan pa siya. Nang marinig ng mga elf ang sinabi ni Randolph na ililigtas niya ang kagubatan, lalo lamang silang nagalit, hindi sila naniwala sa kanyang mga salita. Para sa kanila, isa lamang siyang sinungaling na basta-basta binasag ang spirit tree at ngayon ay nagpapanggap na may alam. Dahil dito, nagsimula silang isiga na patayin si Randolph,
at ang kanilang mga sigaw ay umalingaw sa buong kagubatan. Dahil dito, hindi napigilan ni Hudson ang matakot. Sa kabila ng kaguluhan, nanatiling kalmado ang pinuno ng mga elf, isang simpleng kumpas lamang ng kanyang kamay ang ginawa niya at agad na tumahimik ang lahat ng kanyang mga sundalo, pagkatapos ay marahan siyang tumalon mula sa malaking puno at lumapag sa harap ni Randolph. Ngunit sa halip na kabahan, may kumpiyansa lamang nang umiti si Randolph, tiniyak niyang tutuparin niya ang kanyang pangako at ibabalik ang isang espiritu sa kagubatan. Saglit namang napangiti ang pinuno ng mga elf at sinabing hindi niya inasahang magagawa yun ng isang katulad ni Randolph. Sa totoo lang, hinihintay lamang niyang mabaigo ito upang magkaroon siya ng dahilan na patayin siya. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at inutusang sumunod ang grupo ni Randolph. Lumipas ang ilang oras hanggang sa sumapit ang dapit hapon, habang nag-aagawan ng liwanag at dilim, dinala sila ng pinuno ng mga elf sa isang lugar na may pinagpatong-patong na malalaking bato na bahagya pang tinatamaan ng sinag ng papalubog na araw. Ipinaliwanag ng pinuno na dahil unti-unti nang namamatay ang kagubatan, ang tanging paraan upang mabuksan ang tarangkahan ng Tower of Spirits ay ang paggamit sa bangkay ng Stone Spirit. Muli niyang binalaan si Randolph na kapag nabigo siya, agad siyang magiging pataba ng kagubatan. Nang marinig yun ay kalmado lamang na nagtanong si Randolph kung ano naman ang magiging kapalit kapag nagtagumpay siya. Walang pag-aalinlangang sinabi ng pinuno na bibigyan niya ito ng gantimpalang nararapat sa kanyang tagumpay. Kasabay nito ay lumitaw ang mensahe ng sistema, Sub-Quest, Return the Spirit to the Forest. Tagumpay, Achievement, Friend of the Dryad, at pasasalamat ng kagubatan. Kabiguan, Honor -30 at pakikipaglaban laban sa buong kagubatan. Napaisip si Randolph, para sa kanya, napakalaki naman ang tunog ng pakikipaglaban sa kagubatan. Ikinumpas ng pinuno ng mga elf ang kanyang kamay upang simulan ang ritual ng pagbubukas ng tarangkahan. Biglang nagliwanag ang mga batong nasa harapan nila at isang nakakasilaw na sinag ang sumabog mula rito. Halos hindi na makadilat si Hudson sa tindi ng liwanag. Ilang sandali lamang ang lumipas ay nagpahayag ang sistema. A portal leading to the Tower of Spirits has been created, only those who have been granted permission may enter. Sa kanilang harapan ay lumitaw ang isang napakalaking lagusan na nagliliyab sa matinding liwanag, manghang-mangha si Hudson at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, samantalang nanatili namang tahimik si Isabela. Tinanong ni Hudson kay Randolph kung nasa loob na ba sila ng Tower of Spirits, ipinaliwanag naman ni Randolph na hindi pa yun ang mismong tore, ang lugar na yun ay nasa loob pa lamang ng portal, at bago sila makapasok sa tunay na tore ay kailangan muna silang mabigyan ng pahintulot. Lalong nagtaka si Hudson, hindi niya maiwasang itanong kung sino ba ang magbibigay ng pahintulot. Maya-maya lamang ay may isang maliit na nilalang na lumitaw sa kanilang harapan, isa itong espiritong kahawig ng isang lumulutang na bowl ang apoy. Itinuro yun ni Hudson at nagtatakang sinabi na isa pala itong espiritu, naisip pa niyang baka kailangan lamang nila itong hulihin at isama sa kanilang paglalakbay. Ngunit hindi yun ang nangyari, tahimik na nagkatitigan si Randolph at ang espiritu. Maingat siyang sinuri nito bago nagsalita, naramdaman umano nito ang aura ng isang dryad kay Randolph, pati na rin ang pahintulot nitong akyatin ang tore, pagkatapos ay tinanong nito kung ang dalawang taong nasa likuran niya ay kanyang mga kasamahan at mga taong kaya niyang pagkatiwalaan ng kanyang buhay. Nang makumpirma yun, pinayagan din silang makapasok, gayunpaman, nilinaw ng espiritu na bawat isa sa kanila ay kailangang harapin ang pagsubok ng tore ng mag-isa. Bigla na lamang nagliwanag ang katawan ni Hudson, Isabela, at Randolph, unti-unti silang tila natunaw sa hangin. Bago tuluyang maglaho, sinabi ni Isabela kay Randolph na babalik siya pagkatapos ng kanyang pagsubok, samantala, halatang-halata ang takot sa mukha ni Hudson. Bago sila tuluyang mawala, nagbigay pa ng huling babala ang espiritu, magkaiba raw ang pagdaloy ng oras sa tunay na mundo at sa loob ng tore, kaya hindi nila kailangang mag-alala sa oras habang inaakyat nila ito, pagkatapos ay binati nito si Randolph ng magandang kapalaran. Sa isang kisap mata ay naglaho silang lahat sa kawalan, kasabay nito ay muling nagsalita ang sistema, Mysterious Tower stand across the world, complete a main quest whenever you conquer one, reward, mag-iiba depende sa nilalaman ng tore, tip, inirerekomendang unahing akyatin ang Tower of Basics na matatagpuan sa bawat lungsod, at sa pagmulat ni Randolph ay nasa harap na siya ng pintuan ng kamatayan. Ano kaya pakikipagsapalaran ang magaganap sa susunod na kabanata? Abangan!